Alright, ito naman po, syempre may mga nagtatanong din online. Basahin po natin yan. From Andrea Alarcon. Given a chance to do a remake of one of your classic projects, alin sa mga classic projects ninyo at bakit? Ay syempre, classic na yung Mara Clara, di ba? Pero kasi ni-remake na yun, di ba? Nila Julia and Catherine. Siguro naman maganda rin yung kasi very memorable din sa akin. Tagal din namin ginawa yung Saan Ka Man Naroon with Lodin, being triplet siya dun. So, memorable yun kasi that's where I got my first Best Actress Award from Star Awards for TV. So, isa siguro yun, yung Saan Ka Man Naroon. Maganda yung project na yun sa, directed by Wendy Ramos, of course, noong time na yun. So, siguro yun, aside from Mara. And willing po kayo maging part din ng story? Of course, yeah. Kung ano yung depende siguro sa role. Kung ano yung magiging role. Pero maganda siguro yari ito sa kanila. Kasi nauuso yun, di ba? Kapag may remake, yung mga original cast members, andun din. Okay. Ito naman po, isa pang question from online. At what point in your career did you realize that this is the kind of job you want to grow old doing? Siguro, nare-realize ko yung tuwing patuloy yung mga offers, di ba? Patuloy na dumarating yung mga blessings ng para dun sa career ko na habang tumatagal ay kumbaga, salamat sa Diyos, salamat sa Ama kasi lalong nagiging busy, lalong relevant yung mga binibigay sa akin proyekto, hindi yung basta-basta na lang, di ba? And nakakatuwa sa pakiramdam, masarap sa pakiramdam, yung pagpapahalaga rin, di ba, na nararamdaman mo. Kaya lalo kung nababalidate na ito talaga yung gusto kong gawin, di ba, hanggang sa pagtanda ko. Hanggat gusto nila ako, hanggat gusto ako ng tao, hanggat may proyekto na para sa akin ay gusto kong gawin, gusto ko to. Thank you very much. Ito naman po, second question ni Robert Requintina of Manila Bulletin. You are so effective in portraying kontrabida roles. At this point, may mga kontrabida ba sa buhay mo? And how do you deal with them? Kontrabida, tao? Parang wala naman ako maalala. Wala sa tao, parang wala naman. Wala akong maisip na parang kontrabida sa buhay ko. Mas marami talaga blessings na bagong tao na dumating sa buhay ko, na bagong blessings. And, pero sabihin mo, kahit, halimbawa, yung mga challenges, yan. Diba? Sometimes, you treat that at kontrabida yun diba? Sa buhay natin, yung mga challenges. Kasi, feeling mo yung okay na sana, tapos biglang magkakaroon ng challenge, diba? Parang noon, yung ganda-ganda na ganyan, tapos, yun yung after akong gumawa ng film with before akong gumawa ng film with Direk Brillante Mendoza, tapos namatay naman yung father ko. Parang ganun, so minsan tinitreat mo yun as kontrabida ng buhay mo, pero eventually, ipaparealize sa'yo, it teaches you a lesson, di ba? Tapos parang eventually, magagamit mo pala yun, di ba? Para to be stronger, di ba? Doon sa mga kakaharapin mo pang problema. And now, let's get our next question. Ito po ay from online also. Ano pa ang gustong gawin ng isang Gladys Reyes? Next steps. Check ko rin po yung mga comments online. Ano pa ba? Ano ba gusto ko pang gawin? Actually, siguro kung mas makakapag-workout lang ako ng may time, di ba? Parang gusto ko rin yung parang malagan girl, mga ganon. So may pagka, alam mo yun, bida kontra bida. Ayoko ng totally bida, so bida kontra bida. Tsaka yung parang film ni Ate Vinon, yung parang tabos ng dugo. Yung parang gano'n, yung may revenge, kanya, may paghiganti and all. Tsaka, siguro I wanna do a movie also na, because I have a brother who was a special lead, si PJ. So meron akong brother who has autism. So, gusto ko siguro mag-portray also na a person with autism because first hand, kasama ko siya sa bahay, di ba? So, first hand, nakikita ko siya, alam ko paano yung mannerisms, paano yung galaw niya, paano siya magsalita, paano yung behavior niya. So, siguro, isa rin gano'n, isang proyekto na gano'n. Mga ganyang na hindi
ko pa nagampanan, siguro, ever. Yun. So far, napapansin po namin sa mga sagot niyo, gusto niyo pang i-challenge talaga yung sarili niyo. So, more challenging roles, better. Okay. And now, we'd like to call on our next friend from the media, Irvin Santiago of Bandera. Of course. Hi, Miss G. The singing Irvin Santiago. Tayo lang yung Miss G. Kailan rin tayo kakanta? Gusto mo ngayon, chat. Nagtatanong ko lang, Miss G, bilang isang taxpayer, huwag ka matawa. Saan papunta yan? Hindi, gusto lang namin kunin yung paliwanag mo or yung thoughts mo about dun sa mga nangyayari sa ating bansa, lalo na sa issue ng corruption. Siyempre naman, aware tayo dun sa mga nangyayari, tayo ng news, di ba? And nakakalungkot, di ba? Siyempre, gusto man natin, ano bang inisip natin, ano yung pwede natin gawin, di ba? Para kahit pa paano, maibsan naman itong nararamdaman nating hirap ngayon. Kasi talagang domino effect di ba? Katulad ng pag may nakita kang, halimbawa yung hindi naman tapos na naman nakalya, di ba? Yung mapapaganyan ka na lang, di ba? Tapos syempre, inisip natin, ano kaya yung pwede nating maging ambag para sa ganon, kahit pa paano, alam mo yun, unti-unti naman malunasan na to kasi parang hindi na pwede, di ba? Masyado ng matagal na ganito yung nangyayari. So, ayun, nakakalungkot, lalo na binang magulang, di ba? Nakakalungkot na, ano ba to, hanggang kailan ba to, hanggang sa pumanaw na kami at yung mga anak na lang namin, ganun pa rin ba, di ba? Kaya siguro, ang pinakauna na dapat sigurong gawin natin, ipanalangin natin, di ba? Yung prayers, hindi ina-underestimate, napakahalaga po niyan. Una, ipanalangin natin para papagliwanagin yung isip, di ba? Ng mga taong makakatulong sa atin para po unti-unti sana maibsan at sana magawa na ng solusyon itong kinakaharap natin ngayon. Follow up ko lang, Ms. Gladys. Meron bang nag-offer sa'yo dati or kahit hanggang ngayon, pasukin mo na rin yung ng politics? Naisip mo rin ba na public service? Iniisip ko, public servant kontra bida. Why not? Oo. Di pwede naman, di ba? Gladys Reyes, kontra bida ng mga magdanakaw. Di ba? Pero, hindi. Kasi, hindi ko talaga yan pinangarap. Una-una, ang gulo-gulo dyan, Diyos ko, kayo na lang. Parang, hindi, siguro kanya-kanyang po yan calling ba tawag dyan. Sa akin, parang hindi yan masyadong, hindi ko ina-entertain yung thought na yun. So, no, hindi po. Thank you, Ms. Thank you, Ervin. Thank you! Yes, but aside from being an actress, you're also an entrepreneur. Doon na lang sa business, yun yung mga willing pasukin si Miss Gladys. Kanina po, nabanggit nyo na ang inyong pagkamagulang. So ito, ang next question natin ay related dyan. As a parent, what are your thoughts about mental health issues nowadays? Yes, kailangan po talagang bigyan ng pansin ang mental health issues ng mga kabataan ngayon. Ibang-iba na po ang mga bata ngayon compared noong kami, noong generation na. Sabi ko, kaya pati parenting, iba na po. No? Ako, I try to be as, mixed siguro, no? I would say, mixed yung parenting ko sa aking 4 na anak. Kasi, hinahaluan ko ng traditional and yung modern. Kasi, iba na talaga. Probably because of the presence of social media, computers, di ba? Internet. Kaya ibang-iba na. Iba ng approach sa mga bata ngayon. Kaya kapag lumapit po ang anak niyo sa inyo at sinabi niya na, lalo na sinabi niya na I need help, di ba? Or hindi man direkta na masasabi sa inyo. Pero tama yun, yung laging kumustahin, di ba? Lagi silang paalalahanan na kung sa tingin ninyo, halimbawa lang, yung cyberbullying din, di ba? Kasi ngayon hindi na face-to-face ang pambubuli, di ba? Cyber na. Tapos ang laking epekto sa mga bata. Kaya ako, lagi ko yung pinapaalala sa mga anak ko. Siyempre, hindi na maiiwasan nakakapag-computer sila dahil sa school kailangan din yan, di ba? Nakakapag-gadget talaga.
So, bago pa dumating sa punto na yon, na mawalan sila ng kumpiyansa sa sarili nila at magpadala sila doon sa mga bullies or kung ano lang yung sinasabi online or sa internet, ay dapat maintindihan nila. Importante yung pundasyon na matibay yung foundation nila sa bahay pa lang. Sa bahay pa lang, binibuild dapat yung foundation at open dapat yung communication. Thank you. Napakagandang mga advice, ni Ms. Gladys sa mga fellow parents din online and yung mga nanonood sa atin ngayon. And now, muna tayo sa ating next question from Madriaga Van. Van Madriaga, how do you balance your career and role as a mom? May nagsasuffer ba? Okay po. And, sige, mamaya may dudugtong pa tayo. Siyempre, di ba, lagi natin naririnig parang dapat alam natin yung mga priorities, di ba? Sa akin naman, I think, importante yung delegation. Di ba? Na alam mo kung ano yung, eto ako gagawa nito. O ito naman, ikaw naman yung gagawa niyan. I am very blessed na meron akong, syempre, yung asawa ko, di ba, nandyan. Very hands-on sa business namin, doon sa aming Cat's Diner. But at the same time, pag kailangan ko ng presence niya sa school, meron kaming sabihin ko sana PTA, hindi nga pala PTA tawag, PTC na ba? Kung merong, tama ba? Parent-Teachers Conference, no? Pag may ganun, talagang mag-take time yung asawa ko, pupunta kami pareho. O may event sa school ang mga anak namin na kailangan ng presence namin, dapat nandun kami. So, yung delegation, may kasambahay kami na well-trusted na namin for 17 years, simula nung pinanganak ko yung si Gianna, yung aking pangalawang anak, nandyan na. So, meron ako mapagkakatiwala na pag-iiwanan sa bahay. Kung ano man, nandyan lang ang nanay ko, a few blocks away, no, si Mama Zelly, and my sister Janice also. And my in-laws are all supportive as well. So, I'm blessed to have these people na nakasurround sa amin na anytime na kailangan namin ng tulong nandyan. So, delegation is really important. Now that you've mentioned your husband, yung isang question ko what is the secret to a long-lasting marriage? Dahil talaga sobrang solid po kayo. Simula, ano po ba, teenagers? Oh, marang lang. Opo, di ba? Talagang solid na hanggang ngayon po. 32 years of togetherness. Siguro lalo na ngayon, yung suportahan talaga. Iba yung sinusupport yung isa't isa, di ba, sa kanya-kanyang karera. Like, recently, just won Manhattan International Film Festival Best Actor. Congratulations again, Bebe. Tuwan-tuwa ako para sa kanya kasi bihirang-bihira lang gumawa ng pelikula yung asawa ko, kalahin mo nanalo pa. Yung international award, di ba? This is for Haligi. Yes, so under Step-C Films, you know. Yes, panoorin po yun. Yes, and nakakatuwa kasi for him to be recognized, di ba, abroad. And aside from that, sabi ko nga yung faith namin, yun ang pinaka-nagbabind sa amin together. So siguro, nandun yung may takot talaga kami sa Diyos dahil nandun yung pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao, ika nga. Kaya siguro lagi kami naninindigan doon. So, yun ang pinaka-greatest factor. So, yan po ang dapat natin tularan, guys. Okay, so meron po bang gustong magtanong sa ating mga friends? Okay, so now we'd like to ask more about your movie po. Okay, so meron po ba kayong gustong share about your experiences sa The Heart of Music? Ano yung mga parang memorable moments nito doon sa pelikula? Well, aside from, syempre, first time kong kumanta sa movie, ay magugulat din sila dahil iba yung itsura ko sa pelikula, di ba? Kung mababasa ninyo dun sa paglabas yung teaser, ay medyo hindi unat yung buhok ko. So, sinadya talaga yun ni Sir Mario Alaman kasi parang inisip nga niya siguro to add parang yung maiba yung look talaga, di ba? Kasi never pa nga naman ako nagganong hair. Ayun na nga, nakita natin on our screens. Oh. Ayan. Plus syempre medyo, ayan, di ba? So, yung, aside from sa physical appearance, siguro, medyo challenging yan sa akin actually kasi syempre sanay ako laging nagagalit, di ba? Laging parang poker face ako yung Pero ito kasi parang kailangan maano ko yung audience na, uy, very loving ako dito, ganyan. Uy, ano ako dito, mapagmahal akong yaya dito, ganon. At mahilig ako sa bata, ganyan. So,
may challenge yun sa akin eh, na pag mukhang mabait ako, yung gano'n, na sincere, ika nga, no, yung pag-portray ko doon sa kay Yaya Madonna. So, masasabi ko na mahirap in a way na, kasi hindi ko nga lagi kasi ginagawa ito eh. Kaya nga maraming salamat talaga sa pagkakataon nito na mag-portray ng ganitong role na this time sa The Heart of Music, ibang-ibang Gladys naman yung mapapanood niyo. Okay, so pwede po bang imbitahan niyo po ang lahat na manood po ng The Heart of Music and of course still Cruz vs. Cruz. Yes, inaanyayahan ko po kayo na panoorin po The Heart of Music. Ang amin pong playdate na ay sa December 10. Ayan. So, tama-tama po yan. Makukuha niyo na 13-month pay na. Kaya sana po, diretso na po kayo sa sinihan. Panoorin niyo naman po. Bigyan niyo naman ako ng chance bumalik. Panoorin niyo naman The Heart of Music. Kaya ko rin po, promise. Panoorin niyo po, ayan, sa mga sinihan. Kasama ko po Mr. Robert Senya, Miss Isay Alvarez, and directed by our Italian director, Paolo Bertola, and produced by Atmos Creatives, Motion Pictures, Mr. Mario Alaman, and Your Post Production, and Cube Studios. At of course, Cruz vs. Cruz, Mondays to Fridays po yan, 3:20 p.m. At of course with Miss Vina Morales, my fellow Star Magic artist. And syempre abangan niyo po yung mangyayari. Ano nga bang magaganap sa pamilya namin, lalo na po ngayon na si Jessica ay pumasok na sa PBB house. Ano? Kaya sana po, huwag niyo na pong pakawalan. Pakatutukan niyo na po. And I would like to invite them also to visit us at That's Diner. Ano? Kahapon, very successful kagabi nung concert ni Nina dyan sa That's Diner. Maraming salamat po sa lahat ng mga nod. And soon, Ice Sigera naman po. Si Ice, yan. Ang nasa That's Diner. Yan. Wow! Okay, so hindi lang pala food, may music din. Yes. Offer sa And That's Diner. of course, my Star Magic family, maraming salamat. Direk Lauren, thank you so much. I miss you, Direk Lauren. Wala ko si Direk. Nasa abroad po, nasa pilgrimage pa ata. No? Direk, maraming salamat po sa opportunity. And ABS-CBN, maraming salamat. Yes, thank you very much for your time once again. Ms. Gladys, alam nga namin you're feeling under the weather, pero talagang pinush niyo pa rin na makapunta dito kahit you're in the middle of a shoot. We're so happy for you. Your Star Magic family is so proud of you. Sa Cruz vs. Cruz, The Heart of Music, panoorin po natin. And also po sa mga future projects pa ni Ms. Gladys Reyes, abangan din po natin. Sana Ay, makapasok sa pala, PBB. sorry, habol ko na rin lang ngayon. Dahil ano rin naman ako, ni Christoph. So, yung pong album ni Christoph, album ba tawag doon? Yung kanyang, yung kanyang songs, ayan, out po yan sa Spotify. Christoph, C-H-R-I-S-T-O-F, yan. Nasa Spotify na po yan yung mga songs niya. Favorite ko doon yung Sira. So, kinompose niya yun, and of course, yung andyan din yung Sine, at yung mga personal na kinompose ko doon yung Sira, and Take Care, ayan. At marami pa pong iba. Of course, produced by Star Music, Star Pop, ayan, Mr. Jonathan Manalo, Sir Rox Santos, of course, kay Roxy Kigan, maraming salamat. So masasabi po bang sa inyo nagmana ng pagkanta si Christoph? Hindi, magaling siya, mas magaling siya. Yung hilig siguro, at saka yung sa music si Christopher yun. Pero makikita na natin ang singing skills ni Ms. Gladys at The Heart of Music at ang kanyang bida skills. Hindi lang kontra-bida skills, hindi ang bida skills din sa The Heart of Music. Abangan po natin yan. Yes, oo. Hindi na ako primero kontrabida dito. Diba? Primero kanta-bida. Kanta-bida! Why not? Primero kanta-bida. Once again, maraming salamat po for joining us dito sa Star Magic Spotlight Press Con. Ms. Gladys at sa lahat po ng nag-join sa atin.